pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana og smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ug bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping! Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ahoy! Kidney care time! Perhesyo ning magpa-dialysis kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. RMN Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Ato oras mga sama tatag alas 8:19. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang Tatak RMN. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamatuoran. Anomalya, upaga, kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katawhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistulam contra factum non valid ilamilam argumentum. Wala kay mahimo sa makigbatok sa kamatuoran kun dili mong mahimo mao magig-uyon sa kamatuoran. Tatak RMN. Good morning Dipolog, welcome sa itong pagpanag-uban sa programang RMN Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Martes, Pizza 23 kita sa bulan sa Hunyo 2026. Kumusta to mga tawhan karon gikan sa mga sigbit nato nga probinsya ingon man sa May Negros Island, sa May Negros Oriental sa Region 7. Sa atong bidalanga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad. Ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran sa Kutob sa Babos Bagsibya nyo kita nga makita og badungog live sa atong FB page sa DXR Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko kini tayo pobreng halagad sa kahanginan Radyo Man Mark Andoy Bacruya. Mark Bacruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. Way lipod-lipod nga komentaryo.
pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Manalipod sa mga kamus o ginaw-daw. Mark Macruya. Ang inyong manalaman sa kanginan, Mark Macruya. Laban sa pinihig ang katungod, Mark Macruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyo Man. Komentaristang patas o di bias. Justisya, katarungan, komentaristang waigi kahadlukan. Mark Macruya. Macruya. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Mark Macruya. Macruya. Kandigyong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Komentarista. Wala sinasanto. Mark Macruya. Macruya. 23 minutos sa Manmilabay ang alas 8 sa Kabudagon magkasama. Welcome ha. Sa ito magpanagawan, good morning ni Estrella Arbois diya sa may Maribohok, Bohol. Ano na meaning sa PTG? Unsa man ang PTG Maribohok, Bohol, Estrella. Og usab si PD Words. Ano PD Words man eh? Nagpaminaw karon sila diya sa may Kampo Malindang. Ano ng Kampo? Kampo or ngalan na sa kining lugar? Kampo Malindang. Ahang Malindang man eh. Diya na sa kuan. Pasingot na guys. Pasingot day. What ay meaning sa PTG? Kuyawa po gaya no. So kaning kuan PD unsa man ni boto sa baning Kampo Malindang samtang naglagubo ang imong programa sulod sa kampo. Sulod sa kampo. Unsa man nga kampo? Kampo sa kining sundalo or mga unsa man sundalo sa kining unsa ka sundalo na unsa ka klase nga kuan kampo. Ikaw mo na dia specific mo na dia PD. Basig malahi atong pagsabot. Kandigyong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. And of course, the Archie magkasarti ha diya sa may asa kita dapat imong barangay ni Che sa may Manukan. Diya pagka sa unsa ba di Punta Blanca. Si Archie Magasarte no. Morning po. Konsyal Archie pinaka-update ni nga konsyal dia. Basig ganahan ni mag-kontingali kapitan. Tatak RMN. Kandigyong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Top radio commentator. Mark Macruya. Macruya. Anyway, kagahapon ito na may kalabutan sinitabo dito sa may lungsod sa Kiningudod. Partikular sa may barangay Bauswagon. Katulad ang usak ka lalaking giputlan o kining liog. Grabe to nga kung yun. Kining murag tingali, ang kasuko ba? No? Kay imagine nimo nakaako sa pagputol o kining liog. Pero dugaya kini mo na putlo ng liog. Pero kato, murag pilar to ka tigbas-tigbas niya. Pila lang ka segundo yun. No, maigi pagkaputol sa liog sa usak ka kining certain komando si kasi tingalan na Rene Obnimaga. 52 anyos unya 29 anyos ang mihimo sa krimen, pero based sa mga gihimo pod nga mga pasyon ng impormasyon kadto nakuha matud ba kini ding biktima gikan ni siya sa kining uma or naglampas no murag nanungha ba kani manglampas ka manungha kay tingali balito dili to iya tingaling yuta, so posible ka gikan ni nanungha ingon sa mga nakasaksi dito sa mga area sa dihang mipauli sa ilahang kining Pinoyanan. Murag nagkita ni ang duha, murag init ang konfrontasyon sa duha ka mga habig sa suspect o ganing sa biktima. Unya gialigar nga mo'y una nga nanapat or nambunal o kining usa ka pipe ang kining biktima. No? O kanipitang tubo ba? PVC pipe ma'am. So katong kuan plastic ra. No, PVC pipe man ang gikuan. So plastic ang gibunal ani. Dili gito puthaw nga kuan, no, kining pipe or kining tubo. So unsa pagkaunsa nga mikuha man og kining sundang
ang suspect og didto na. Walay habas nga pagpanigbas hangtod nga naputlan gyud og liog ang usa ka biktima dito sa may barangay Mauswagon. Kasi lingan ra sila murag mag-atbang ra sila balay. No, kay murag ang utlanan ani kalsada lang. Dayon katong natumbahan kung asa natumba ang biktima didto to dool sa ilang kining balay or atbang silang balay. Anya ang kining suspect didto ra sa unahan sab. So sa gihimo sa diha naputol ang ulo or giputlan og liog. Mura pog nayawaan og ayo nga naman. Gibit-bit-bit pa ang ulo murag nagbit-bit og kining pulak nga lubi. Padulong dito silang kining balay. So grabe ang kasuko ingon nato tingali ang kasuko gyud kay nganong nahimo niya ang linuog nga pagpatay nyo kay mong huna-hunaon mga kaigsuunan murag dugay-dugay na ni sila nga nag-away, no? Away sa yuta. Yang istorya pa ang kini kunong suspect, mao din ang suspect nga murag nangilog pag yun og kining yuta atong biktima. Kay katong biktima natoy kining yuta. Oh, then ang istorya mo pay langyaw gikan sa uban nga lugar. Dayon mo pay nangilog kun og yuta nga didto nagsugod ang ilang lalis, ang ilang away or dumot. Nga mo toy hinungdan nga miresulta hinoon sa kining kamatayon sa usa ka biktima. Sa muna, kani karon ang ilang pagmahay ani. Ilabi na kining suspect. Ano man, di naman niya ang sa namatay, di niya madala ang iyang yuta. Then on the other side usab, ang suspect di po niya mapuslan niya po ng yuta. Karon ano siya sa prisuhan? Magunsa pa man siya nga ang iyang himo nga nakahunos siya o nakapatay sa usa ka tawo. Di po niya puslan. No, tungod lang sa yuta. Ano man dito rin sa pundo sa prisuhan na o niya, klaro kayo ang gihimo nga krimen. Di kitsa ka pangulipas. Nga naman, hayag kayo. Huwag dagha na nakikita, nagkakaw mga video sa maong kining krimen dito sa may barangay Mauswagon, sakop sa lungsod sa Gudod. Perti sikata sa Sambuanga del Norte or kining Gudod. No, nagkadindiin nga mga social media post na sikat o galit ang Gudod. Kanang Gudod, murag na siya ganing kung sila pa layo kayo na nga area sa diri sa Sambuanga del Norte God. Medyo kung sila pa medyo bukid-bukid yun. Oh, di kaingon nga iladog yun ang kining Gudod. Pero karon lokop na hinoon sa Pilipinas na hibaw-an nga mo din ang Gudod di ay. Naday Gudod, naday lugar Gudod sakop sa Sambuanga del Norte. So Sambuanga del Norte sikat na sa una nga ang probinsya sa Sambuanga del Norte lapil sa listahan nga pobre nga probinsya. Karon, no? Kayon sila grabing Sambuanga del Norte ron. No? Pinunggotay og ulo rito. Top radio commentator. Maruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. Kuskus, batikos. Oh, sa mo na nahitabo. Mo na ito'y hinungdan nga kuan, no? Yuta ang hinungdan hangtod nga miresulta nun sa kamatayon. So mo na, inyong una-unaon kung maghimo mong krimen na paminsar sigid mo kung angayan ba og dili. Kay Morgyapon, no? Nakahimo kag krimen diya, kay nagtuo kag mahimo ang yuta. Na preso naman hinoon ka. So wa ra gyapon pulos ang imuhang gihimo nga krimen. Nadublihan pa hinoon. Wad-an pa ka og yuta. No, di na ka pahimulo sa yuta. Na preso bagyog ka. Oh, imbes kanindot ra kayong nara ka sa gawas diya, nagawas nun kay ka. No? May pangkabaw diya kay nakita pagpalibot. Oh, karon ikaw mubo na kay tugway na pilan lang kalikang. Nara ka na sulod sa usa ka rihas. So, muna dapat kamo diya nga naghimo or maghimo or nagplano na maghimo o magkrimen na hunahuna ay gininyo. No, kay sa pikas bahin ang pamilya ato siyempre nasubo o gigawpod ang nakay mga anak or nakay kining pamilya mabiyaan nimo. So saon na lang nila pag survive. Pananglit ko nagsalig report si muha. So muna hunahuna-ong yung pag-ayo. Top radio commentator. Maruya. Oh, para nako di na patawag ko kining mga
kanang isolated nga naman. Daghan kayo og kining panghitabo ana diri sa Pilipinas, no? Kaning mga yuta, kaning unani nga mga away. Daghan na. Bisag asa tanaw na sa mga nagli sa Central Mindanao, Lanao del Sur, no? Lanao del Norte na mga grupo diya sa mga pamilya gali mag-away-away, garido na mga ng uban diha kay gailog ani mga kabtangan, gailog silang lugar. No, gusto lang sila mo muhari-hari silang lugar. So, kani nga mga ingon nga mga buhat, di gidi angayan siya nga magpadayon. So mo na kinahanglan nga kun naay mga opisyal or kinsa bay angayan diha nga maghimo og kining mga pamaagi aron nga matuldukan ang mao nga mga problema. Dapat gyud no himuon na siya. Top radio commentator. Makruya. Si Mark Rosiana. Oh, asa man karon magna ka sa Switzerland. Og si Ronacer Tamyas. So dire ta to nisgutan na may kilabutan sa nitabo gapon kini nagkapahugyaw ginigyud sa tibuok Pilipinas og sa uban pa nga mga nasod, no? So murag halos tibuok kalibutan na kay karon ang social media era mga kasama, dali ra kayo mo kuyanap ang kini mga balita. Kay kung wala pa social media karon, katon hitabo do sa may Tacloban, di pa ka makabalo dayon. No, magpaabot pa kay paghapon makabalo sa television tanaw ka diha or sa mga newspaper pagkabuntag na ka magabasa nga nari pang hitabo sama na karon. Tungod sa social media, pas-pas na kayo ang mga impormasyon mo kuyanap, no? Mo viral dayon kung sila pa viral. So from the word viral, mura sa virus nga pas-pas kay mag-multiply, pas-pas kayo ang pag kining palapnag sa mga impormasyon. So ano tabo do sa may San Jose National High School sa may Tacloban City. Murag ko anto. Ang ayan to siya nga kanibitong paminsaron karon sa ato mga taga Department of Education, mga tulunghaan, kani, mayon ta og kining isolated di, pero dili sa isolated karon nga mga kaso ang nahitabo sa mga eskwelahan. Gani, bag-uhay lang, dito sa may General Trias sa may Cavite, napoy usa ka estudyante rito ang gidunggap. No, babaye gidunggap pod, sulod mismo sa eskwelahan. Unya sunod-sunod ito nga mga paghitabo do sa may kining Luzon area, nga naay mga panghitabo sulod sa eskwelahan, ika mo nagabit-bit og kining kutsilyo. O katon hitabo diri sa may Andres Bonifacio College oh. Kanay usa ka bata diya nga taga Barangay Sikayab ang gidunggap usab. Oh, minor de edad bagay po naghimo sa krimen. Ang dito sa may Cavite last week, minor de edad gyapon, siyempre estudyante pagod po. Last 2025 no sa tuig 2025 aduna po usa ka panghitabo nga pagpamusil sulod usab sa eskwelahan. So kani siya makaalarma na karong mga panahon na tungod kay mura naparihan naman ta sa Amerika. No, kay sa Amerika man gud, lahi man gud sa Amerika. Kung ikumpara po nimo ang Amerika ug Pilipinas, sa paghupot og mga armas dili gid pud basta-basta kay Amerika man gud, sayon kay ka magapanag-iya og kining armas ito. No, dili pa diri sa Pilipinas nga perte daghana kayo og kining mga requirements usa ka magapanag-iya. Unya dili ka pwede basta-basta magapalit or kining makahupot og armas sabot nagminor de edad ka wa kay lisensya. Dito kuan kina sila dito kining pinakasayon kay magapanag-iyag armas dito mabito na nga nana sila'y balaod so nakinsa ba to murag si Barack Obama ba to nga iyang buot usbon ang mga provision or mga amendment sa ilang konstitusyon dito tungod kay kanilaging kung kabantay mo sa mga balita daghan kay mga paghitabo diya sa kining US nga mosulod ang usa ka individual og magpataka na nagpamusel sulod sa eskwelahan. Top radio commentator. Makruya. Kaning US, grabe ning US. Murag halos kada tuig day may tabo nga naay mga eskwelahan pang sudlon og pang rakrakan nga wala na daghang pangutana pa. No? So kani sa makalarma ni siya. Kay ngano man, diri sa Pilipinas wala kina nitabo diri sa unang nga mga panahon. Karon nanay mga insidente nga ingon ani pila ka buok ang namatay, tulo ka buok ang namatay, gani misaka nag-upat, tulo ka buok ang namatay, then paghapon nila dugangan to usa, mutong upat og naapay mga angol. Imagine nimo 40 ka basyo or kabhang sa bala ang nakuha sulod dito sa kining campus. Kung
Kung 9mm, ang 9mm is sagad na is 8 man kabok ang bala na nga masulod. So kung ibutanta lang na ay ang 9mm is kadala siya og mga 3 ka magasin. So naa siya sa tawagan 24. No, kay 8 man ang sulod na sa 9mm, murag sagad din ang 9mm is kuan man 8. Napoy mga armas or mga pistola nga 12 ka bok ang sulod. So depende kasi katong tag 22 mo tong dagan-daghan. Pero kung dagko kani mga 9mm, sagad is 8. O dahil kaning revolver nga 38 man tinggal ito nga kining armas, pila may sulod na murag unom, no? Unom man tingali. So dagan-daghan gyud ang bala nga ilang nabit-bit didto sulod sa kaning eskwelahan. O ug unsa to bagaunsa ang nakasulod sila didto o wala na bantayan, no? Nga naa sila gibang bit-bit nga mga armas. Pastila paita kay sa una ang mga estudyante sa una pag mag-away sumbagay ra man ginayon. Nigawas sa git didto binukbukay na yon. Nakaroon kay lahi naman kayo mo gamit naman og mga hinagiban. Kaya mo na pangdunggabon de sulod sa eskwelahan, nay pamusilon de sulod sa eskwelahan. So ditabo murag na parihan na tani sa US kay ang US manggod ang mga tao doon, liberated, mga tao po dito, pagdag liberated, nasa like kaugalingon ng mga desisyon, o sa ilang gusto silang kinabuhi nga buhaton, mahimo nila. Diba? Kung manarbaho gali sila, gusto sila manarbaho, bahalag way inahan, way amahan diya. Walay problema, ingon ana ang kini mga tao doon sa kining US. Then, daghan kayo ang mga insidente nga pangsudlon ang mga eskwelahan. No, ilang pamusilon ang mga estudyante dito. Daghan kay mga matay yun. Pastilan. Kay, dito dahil sa US, kini day mga kuan dito, dali sila makabaton og armas kay para silang seguridad, para silang mga pang self-defense, unya, panggamito nila og kini bitong musil og kini mga ihalas baka nga mga hayop sa kabukiran or mga langgam. Oh, muna nga, sila dito, dali ra sila magkapalit og kining armas. Dili gyud stricto kumpara sa Japan, Korea, kining Philippines, o guban pa nga mga nasod, European country. Nga stricto kayo ang kinibitong ilang mga regulasyon sa paghupot o kini mga armas. O sa mo to dire sa Pilipinas, pagkadaghanan kayo, sa basta makakuha dire. O, pero dito ko dali karon sila makakuha mo na nga matingala ka, magbit-bit og mga high-powered firearms or mga kini mga pistol mosulod sa eskwelahan og walay habas nga mamusil. O nya bis sa gihimo nga mga investigasyon matod pa nila, ang kini ko nang yunani di ay ang mga tao nga nagahimo dito sa US naay mga history sa kining bullying, history sa kining nahimo siya murag kining social isolation kanang bitong murag naginusara siya. Nga na siya problema nga wa nabantayan siyang pamilya. Oh, problema sa pamilya usa na siya. Then bullying. O kining dili ka makig interact diha sa kining kadaghanan. Usa na sa mga nakita nga dakong rason dito sa US ngano makahimo og krimen ang usa ka individual, then wala na, ulahin na ang tanan ngano man nani na nga kapson sa kinabuhi. No, kitsa ba ko'y magdaho man ng sudlon sa eskwela nga kita nga mga ginikanan, kita nga mga adunay estudyante sa eskwelahan, nagtuota ang eskwelahan usa-usab sa mga safety or luwas nga lugar para sa mga anak. Di ba? Nga naman, ang eskwelahan mo na sa ang silbi kay kaduhang panimalay sa itong mga anak. Di ba? Di agad itong balay gali, usahay. Di ba ito magkayog kining safety gali anak, kinapay kining musulod nga magkawatan, mga tulisan, unsa pa na di ang maghimo kining mga krimen. O pero, binta, ragi ko nagasulod si mong panimalay. Ikaduha, kaning paghatod di mo og mga kanang estudyante kana bitong maghatod yung estudyante nga to ka nga okay ra ko anak to luwas ra ko anak dito. Wa ka kabalo nga tuwa din naghimo og kini mga krimen dito. Sama sa nitabo dito sa may Tacloban City. Oh. So kini siya dako ni og kining hisgutanan karon mga panahon na tungod kay natay balaod ani ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 mga kasama. Nagkadtong mga minor de edad nga makahimo og krimen, di sila mabasta-basta nga criminal liability or mapasakaan sila og kasong kriminal or mapreso sila uban usab ang mga
hamtong nga mga tao nga naghimo og kining krimen. The radio commentator. Makruya. Oh, di ba? So yun na. Murag karon magkaingon na nga murag magkumpara na nato karon ang US diri sa Pilipinas. Gano man ana may mga paghitabo ang sunod-sunod naman eh. Dili naman kay kana ang nahitabo kay pagpamusel gani karon tuiga. Nanay mga nahitabo nga mga pagpangdunggab sa sulod sa eskwelahan. Nya mangyud na kini mga isolated di sa mga eskwelahan, murag dili na gyud murag maka-alarma na ni karon mga panahon na tungod kay naa nay mga daghan nga mga reports, daghan nga mga panghitabo sulod sa eskwelahan nga kini naghimo og kining krimen. Oh. So muna do sa US murag nagplano gali sila do nga usbon ang ilahang konstitusyon kay aron nga makuan ba? No mapugnan ang paghupot. Unya ganong ba kani mga batan-o do sa Amerika daw maka-access og armas tungod kay ilang mga ginikana naay mga armas ilang mga balay. Karon ko naay armas ilang mga balay, siyempre ang mga bata diha dali ra maka-access sa gamit silang kining amahan or inahan. Sagad mga amahan magbitbit ani or magtipig ani. Di ba? So, mo na sila dito, ang mga bata dito pag liberated, mga bata nga mga liberated dito, bisag unsa day panghimuon nila dito or mga biktima baga sa kining bullying or na may problema diha sa ilang pamilya or mga personal problem nila diha dito na. No, maka huna-huna nagdili maayo pangkwaon ng gamit sila gaman og dito moadto sa mga siyempre eskwelahan. Daghang mga estudyante diha, daghang mga tao diha. Gani uban moadto sa mga mall, moadto sa kini mga pampubliko nga mga plaza didto maghimo og krimen. Di ba? Mo na nagkitabo do sa US. Gina kita diri tungod sa ka-stricto pod sa paghupot og mga armas mo na nga dili kay una na kadaghan og krimen sa mga pampubliko nga mga lugar. Pero karon murag nilahi na ang daghan sa kining panahon. Daghan na kayo og kining mga panghitabo nga murag unusual na dili na pare sa una nga panahon. Di ba? So karon, ang hitabo dito sa may Tacloban City nga gigabatay sa tulog o sa upat ka mga estudyante og lain pang mga angol ani. Ang pangutana di ang anong nakasulod ang mga bata. Hinoon, di man nato kuan ang kining kunaba sila guard. Gani na mga eskwelahan gali nga maningil. Bisag unsa pa kagamay nga eskwelahan, nagabutang ginag-guard ang kining eskwelahan. No, gabutan sila guard kay ang kaning guard mao na diha amutan aw sa kining mo kuan baga mo confiscate kung naay mga ipangsulod nga dili pwede diha sa kining eskwelahan, no, magbantay diha sa kining gate. Murag importante kayo ang usa ka campus nga naay gate para dili basta-basta kay wala kabalo. Ang mga estudyante kay eskwela diha nagay kontra nga mga tambay diha. Sudlon lag kalit aning mga tambay diha sa gawas. Dagan ito ba? Kusunog eskwela ko sa una, naay mga musulod nga tambay diha sa eskwelahan sa campus kinasali kontra. Sudlon sa classroom og ilang pang kuano dito pang kulatahon og ayo. Munang kanang gate or kining pagbutang o kining mga paril diya, importante na ilabi na gyud sa mga eskwelahan. Aron dili basta-basta ma-access. No, din kini magbutang pod kining mga paril, kada pong paril nga dili dali kining ambakon pod sa mga estudyante kining mga paril diya nga pila ra paglayat gawas din sa pikas. Di ba? So kung mosulod diya ang kining mga kontra nila, may manumbag raw mga ulata. Daw kodog mamusil pag yun. Daw kodog mangdunggab diya sulod sa eskwelahan. Di ba? Parteng loya sa mga bata. The radio commentator. Makruya. Mulawak sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makruya. So, karon tingali kani mga bataan mo dili sila mapriso kay ilawom sa atong balaod sa juvenile justice system, juvenile justice and Welfare Act of 2006 nga giamindahan sa Republic Act 10630, no, nga ang mga bata nga nag-edad og 15 paubos nga dili na siya pwede prisuhon, dili na siya pwede kasuhan, di ba? Diyan mga bata nag-edad og 15 pero ubos sa 18 anyos, kay diri sa to ang legal age diri is 18 years old man. Dili gyapon siya pwede nga kining kasuhan. Pero depende ko na discernment. No? Kay sa atong balaod manggod sa
kining GGWC mga kasama nga gipangamahanan kini ni Kiko Pangilinan kagapon viral si Kiko Pangilinan kay una ani sila si Marcolita, sila si Robin Padilla, no, mi propose man sila nga dapat usbon or kuan ba ang pipila ka mga provision diha or mga section diha sa atong balaod sa GGWC or Juvenile Justice Welfare Act mga kasama. Kinahanglan sa usbon tungod kay nagkabata karon ang mga naghimo og kining krimen. No? Kung dito sa negative side, ang kaning mga bata karon ginagamit ni sa una ba nga panahon ginagamit ni sa mga sindikato sa paghimo og kining krimen, pagbaligyag droga, pagpatay, pagpanglugos, di ba? Gigamit ni sa mga sindikato sa unang nga panahon, gani bisag hantod karon na pagyapon gigamit ana. Tungod kay nasayod sila ang mga bata nga makahimo og krimen dili kayo bugat ang kasong ilang atubangon ana. I mean, dili kayo bugat ang kining penalty para sa mga bata. Actually, di ba siya matawag penalty tungod kay i-rehabilitate mga bata ana. So muna, mas pabor sila nga magamit o mga bata sa paghimo og krimen tungod kay lahi ang kining penalty na kumpara ni mga adult or kini mga hamto nga mga tao. Sa negative side, sa positive side sa mga kasama, ang kining pagkuan manggod, kato mo man to, kung muitag negative, ginahimo nila, ginagamit na nila og kining mga kuan sa mga dili maayo nga buhat. Pero sa positive side ani, kani mga bata manggod, di po nato di makuan sila nga kay sila pa base sa mga gihimo nga pagtuon sa mga psychology nga mga bata lahi na ni siya paminsar kumpara ani mga kining adult. Unya, mas dali usbon or mas dali i-rehabilitate ang usa ka bata to kumpara ani mga kining hamtong. No? So mo nay gihimo nga mga pagtuon nila. So sa minimum age criminal responsibility ani dire sa ato ang kining balaod sa Pilipinas mga kasama, ang 15 anyos nga bata nga or ubos sa kinitang time sa tawagan sa ubos ayang edad sa 15 kining 15 anyos kani siya ang nay mga sa tawagan exempted sila sa kining criminal liability. No, kay ang children and below exempt sila sa criminal liability and subjected to intervention and community-based program rather than jail in time. But pasabot ana, ibutang lang sila sa usa ka or ipailawom sila sa usa ka programa aron nga makuan sila. No? Kung sila pa mahayagan, malamdagan. Kaysa dadon sila dito sa ospital. Mga binati na to nga tigpaminaw. Og ang mga bata nga nag-edad og 15 but below 18 years old, exempt from criminal liability sila unless they acted with discernment. No, if they acted with discernment, they undergo appropriate court proceeding, but still, no, receive special child appropriate handling mga binati nato nga tigpaminaw. So bisan pa og nag-edad sila og 15 pataas pero ubos sa 18 anyos, dayon makahimo sila og gining krimen. Ikuan gyud sila sa korte, ipaagi po sa korte, pero dili ingon nga presohon. No? Naa sila gitawag nga special child appropriate handling. Ang kani mga discernment, ang buot pasabot sa discernment mga kasama, kani bitaw maghimo kag krimen nga knowledgeable ka. Di ka na naghimo krimen nga kani mga bata. Kung naghimo, kana mga self-defense mo na siya ingon nga wala ka kabaluan na kay igor man ning depensa sa imong kaugalingon. Pero kung naghimo na gali ka og krimen, una-una ka na, kay kontra doon sa eskwela, mananglit, kontra sa eskwela, sa eskwelahan, o sa barangay baka. So, nagunahuna na ka nga, kare, makita na ko ni ako ginandunggabon. Makita na ko na ako ginimbunalan. So, kana siya, naa kay balo, nga maghimo ka og kining krimen, mo na sa usa sa mga rason nga pwede ka nga kining mapasakaan ka og kaso, pero dili ko na nakabugat. No? Kay, ang kaning discernment, para sa mga 15 years old, nag-refer ni sa capacity to understand the nature and consequences of their action. So kabalo na kadaan nga kung maghimo og krimen, kabalo ka unsay kining posibleng kining resulta ani. So yun na ang kining bot pasabot sa discernment. No? Maka-distinguish na ka kung unsa ang insakto or dili. Ilawom sa juvenile justice system nga kining balaod. Okay. So, yun na siya. Mo bitaw na ang ginahimo kana sa ato ang mga kuan ni
ato mga otoridad kung ang usa ka minor de edad maghimo og kining krimen, unsay ginahimo nila? Ila ning ipailawom didto sa kining ihatag didto or ibutang i-turn over didto sa kining Social Welfare and Development Office or DSWD. Dili ni sila automatically mo-assume or mo-possess og mga unsa pa na diya og kining ibutang baka sa kining presuan. Unless kung ikuan nila ilang i-evaluate kung kini ba nabagid say kahibalo nga maghimo siya og kining krimen. So, sagad nga ginahimo nini pare nang giingon nila nga usahay ila maning ila gining istoryahan ng mga bata nga naghimo mag krimen, no? Unsa man nasunod sa mong hunahuna ani. So dapat ila ginang i-interrogate, no? Kung makita nila nga wala man siya kahibalo nga nakahimo siya og kining krimen, so posible mas ubos-ubos ang iyahang kining penalty or unsa ba silot. Di ba? Pero kung medyo kabalo na siya daan, iyang giplano ang paghimo og kining krimen, nakana dako gyud siya og kining tulubagon, pero dili gyud ingon nga isagol sa didto sa mga hamtong nga maghimo og kining krimen. Kay matod pa nila kung ang usa ka bata kuno ipagi nimo or ipreso nimo, uban ang mga hamtong do basin niya mas musamot pa or mas grabe pa ang iyang unahuna nga mahimo sang kriminal sa umabot nga mga panahon. Kay based sa gihimo nga mga pagtuon sa mga psychology na to, nga kung ang usa ka bata nga imong ipailam sa rehabilitation, posible kuno nga mausab pa na siya. Dako pag chance ka mausab na siya. Kaysa imong ipon dito direkta sa kining mga kriminal nga mga tao. Di ba? So mo po na ang ilahang kining explanation. So sagad ang mga bata ni na gitawag nga intervention and diversion. So ang mga local authorities nag-prioritize o mga community-based diversion program to keep the children out of formal court system. Mag-involve lang siya kaning sa education, community service, di ba? Kaning kung sila pa pakigsandurot diya sa uban nga mga kabataan usab. And of course ang counseling. Di ba? Then sagad sa mga bata nga nakahimog krimen diri sa probinsya sa Sambuga del Norte, ako nahibawan mo na sa may Pulangko. Kaning bahay pag-asa. Mao ba na ang bahay pag-asa kaning bahay silangan lahi man sa mao man sa mga NPA. So bahay pag-asa nakasulod ko diha na mga bata diha nga nakahimo og kining krimen nga ang uban ng rape, nakadunggab, nakapatay. Na diha mga bata libreng kaon, libre ang counseling. O tabangan gyud sila nga inigawas or inigbalik nila sa komunidad, dili na sila makahimo pa og krimen or mausab na ilang mga panglantaw silang kinabuhi. So sa bahay pag-asa mo na siya ang kining gitawag nga child caring institution nga ginamanage sa local government units or LGU o mga non-governmental organization nga naga-provide og kining intensive rehabilitation, pag-amuma o mga psychological support para sa mga bata. Dayon na po ito sila gitawag nga Intensive Juvenile Intervention and Support Center nga gihimo ni ilawom sa RA 10630 nga naga-specialize within bahay pag-asa. Mga binati na to nga tigpaminaw, naga-design sila nga ang mga bata nga nag-edad og 15 nga nakahimo og kining krimen sama sa murder, rape o mga drug offenses, dito na ilan ang i-rehabilitate sulod sa usa ka balay or bahay pag-asa. So tingali di na to makuanbod nga tungod sa di pa tingali na to pwede mapasangin lang nga tungod sa kining balaod, dili man tingali ang hisgutan ni ang edad sa usa ka bata. No? Kay bisag kinsa pwede makahimo og kining krimen. Pero kana siya is nagdepende na kung giunsa pag kining hulma ang usa ka bata diya gikan sa panimalay. Kaysa doon ang gikaingon, discipline begins at home. Diya palandaan sa balay, dapat ang mga ginikanan ilahan ng idisiplina. Diya palanda sa balay, dapat ilahan ng kining gipa hibalo, gipasabot, gon unsay sayop, unsay dili. No, dili kay mga ginikanan uban mga konsentidor nga mga dagko. Kana kay maginikan konsentidor samot nagkaroon mga panahon na. So nang panahon makahimo ka og ganing sayop sa imong ginikanan, makahimo og sayop sa eskwelahan. Ini kulit do pitik gyud ka. Di ba? Karon ang mga bata karon patay gahiyag mga ulo. Kulang na lang yatakan pa apil ang mga ginikanan. Di ba?
i-under mga ginikanan karon, mga inahan, mga amahan. Pero depende gyapon na sa usa ka ginikanan. No, kung ay mga ginikanan nga mga tulibagbag nga mga dagko, bisag kabalo sila nga sayop ang gibuhat silang anak, pakpakan pag yun. Di ba? Ang uban ilabag yung i-chair. Sige, pakpakan na to, pakpakan kay maayo kay yung gibuhat. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Sabot na mga kwarta-kwartahan bitaw tanawan mga kwarta no. Ang mga anak nila nakahimog sayop ay sus i-share na yun. Oh, gato pong mga napod sa palibot ng mga friend mo nila nga kuan apil mong pakpak, apalagong sayop. So yun na ba? Nagsugod na diha, dapat diha pala na sa panimalay kabalo nagkakaroon sa sayop or dili. Dapat imo tudluan ang bata dili kay imong pasagdahan ang bata kung siya ang gusto. No? So atong usbon, wala na siya sa edad ang paghimo og kining krimen. Kung dili kung giunsa no pagdisiplina imong anak. And usa pa bod nga dapat tan-awon karon sa ato mga taga Department of Education ang kanibitong hugot nga pagkuan sa kining mental health nga dapat tutukan ni siya. Naman tayo mga guidance counselor sa eskwelahan. So kung makita nimo ang usa ka bata nga lahi yang behavior na usab yang behavior, pwede na siya ipa kuan sa kining guidance. No? Para nga mag-guide siya kung unsay angayan, unsay dili. O kani pag-monitor sa mga social media. Importante gina kani mga bata karon nga dili sila maka-express sila mga panghuna-huna or sila mga kining gustong ipaabot or istorya di sila magkapagawas. Unsay ginahimo sa uban ang ginahimo lang outlet ang mga social media. Mag-post sila diha sa social media nga murag negative na kay ba? No nga na sila benton. Uban pa na namin nga gusto na ko maghikog. Wala na gistorya sila mga pamilya, o gistorya sila isuon silang anak, silang amahan, silang inahan, pero dito lagi sulti sa social media kana bantayanan na siya. No, ang bata biyon siya gusto siya maghikog. Oh, or bantay lang kanako kay mobalos ko nimo, mag-post niya sa social media or mag-story ba kana diya. So kana siya bantayanan na siya. And of course, ang kani mga online games karon mao na siya ang dako kayo og kining epekto sa mga bata. Namingon sila nga kaning paraning Roblox dili kuno na siya mag-apekto sa mga bata pero naay mga dula diha like Roblox gawas ang kaning Minecraft kay kanang Minecraft nakabantay ko na mura siya og kining mura siya critical thinking mura siya mo-solve ka sa mga naay mga problem solving diha or mga critical thinking para ma-develop sa Minecraft pero kaning Roblox nakabantay ko naay mga mission diha nga mura bitog imong himuon ang usa ka kining mission sa tagingon ni kon Grina nga naay panghitabo diha nga mura kag nagay mission nga before ka magasulod sa grupo pwede ka nga maghimo og kini mga ingon ani nga mga pamaagi or mga krimen no pananglit sige tagan kay mission pero sunugon nimo ning balay so ang mahitabo mo sila nga ay okay raman din kung may problema di ay grabe karon kay ang mga bata karon dali na kay magka-access sa social media. Actually sa una nga panahon namin mga dula ngayon na nga mga violent kay like katong San Andres. No, ako mahilig ang dula ng San Andres na Vice City may tawag na mga naso na bro. San Andres ko itong magdula ka nga bisag kinsa na lang imong pang posilon diya sa kining highway, ilugan o mga sakyanan, ilugan o bike. Mangawat ka. Mo apel ka ng mga grupo-grupo. Kanang San Andres sa una, kuya bugay na sa una nga grupo. Pero dili kini sa ngayon nga nag-apekto sa mga tao o mga bata sa unang panahon. Ngano man dili ka basta-basta maka-access. Pero ting mahala kay mag pilang oras na 15 ang oras na sa computeran. Mga computer shop. Unya kung wa kay kwarta, siyempre di ka makadula. No? So pipila lang makadula diya sa unang nga panahon. Sa una mga dula, pero sa mga dula sa Counter Strike, mga Red Alert, no? Dayon kanang mga sagad manggubat-gubat ng mga mission bitaw nga magubat sa kining Black Hawk Down or Black yung anak nga mga dula sa una karon ang mga bata karon accessible na kayo ang kining mga social media sites dili lang kay mga dula diri man gud sa ato sa Pilipinas wala gi limitahan ang pag-access sa social media ilam na gyud sa mga nag-edad o mga underage dili pa na sa uban nga mga nasod like sa Australia sa European country na mga lugar dito nga ginabawal na ang mga bata or bawalan ng mga bata sa pag-access o mga site diya sa social media nga posible makahatag nila og kining dili maayo nga epekto. No? Gamay ng oras. Sila atoran ng hisgutan no. Ayon ta paghisgot mga kasaba. Alas 9 on hatod kadto sa Santo Blas Gold.
Kini nga oras hatod kanato sa Sandon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo niini. Ikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula, mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bari sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Ambigdong o prinsipyo, dili mapali, dili mapalit. Ato na pa rin pag-isip ko mga daw magkasama. Adlaw kitang karon nga Martes Pizza 23 sa bulan sa Hunyo 2026. Manamilit na lang paingon ka ninyo. Fiato Street sa Rawat Kailom. Ipatuman ang kabaturan, bisan pa man kapukan ngadto sa kalangitan. Kini, ang pobreng alagad sa kahanginan, Radyoman Mark Andoy Bacroya Tatak RMN. Tatak RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ato na rin basahon ba kay murag o ato na on air kay gamay tong oras ha. Single mom ko, good morning. Good morning watching from Barangay Dinoyan si Azil Kapampangan. Good morning sir watching from Zamboanga del Sur. Si unsa man ni? Oratra Arabi, langga buaya lagi imong gisuot, gilamoy di ay kasabuaya. Kapalit tag salida nga buaya. Ang pangutana, giganahan ba ang pagbantay sa guard nga nung nakadala og pusil? Kanarang po dayon, no? Kisa pa rin. Basin parihan sa grupo sa Roblox boss nga ayha kadawaton muhimo og sala arson pagpatay sa mga sa eskwelahan sa posible gyapon, no? Parihab og community service pag mga bata magasala. Si Paploy TV bata o tigulang langga inig mo kubot nagpusil maura ng pataya sakto, no? Ang San Andres ko na sa una magkuan ra mang vandalize, actually daghan pa itong mga pangitabo sa una kung mahilig mo madula na napayot sa boss uban video didto nay dark side nga murag gatudlo sa mga bata nga buhaton ang dili mayo nya animated aron ma-attract ang mga bata. Yes, tinuod, no? Tinuod na siya Roser Tamias. Sige lang to na isgutan ugma, oras pod gamay tong oras ko 30 minutes ra.